Medyo ano siya, no? Medyo low tide pa. Actually, walang katao-tao ngayon dito. Mismong screen pa lang, napakalawak na. Like, literally, ang lawak talaga, okay? At the same time, is meron tayong area dito if ever kung gusto natin magliwaliw. Ang ganda. Ang ganda pala kumising na maaga. Hello guys! Another series, another travel destination to visit. At ngayon, nagbabalik na naman ako dito sa Boracay. At syempre dito sa episode 1 ng ating vlog for today is bibigyan ko kayo ng suggestion kung saan pwede kayong mag-check-in. At dito yan matatagpuan sa Station 1. And actually, it's already 4 PM at medyo tirik ng araw ngayon. At ayan, nasa likod ko, ito ang The Muse Hotel Boracay. Kaya ngayon, let's go! Ipapakita ko sa inyo. Dahil nakapasok na ako, hindi ito blind entry, ay kumbaga parang blind na pagpasok dahil nakita ko na yung loob, naganda po siya and worth it ang pag-purchase ko dito. So ngayon, let's go kasi hindi ako ngayon solo travel, inuunahan ko na kayo, kasama ko po yung family ko. So itong room na ipapakita ko sa inyo ay good for 6 packs, okay? 6 packs, may 3 kama. So, let's go! So, ayan yung The Muse Hotel Boracay na matatagpuan lang dito sa Station 1. Bago tayo pumasok sa mismong hotel, gusto ko lang sabihin sa inyo na meron ditong Nalka by The Muse Hotel at itong Fortune Dragon Seafood Restaurant. Ito, seafood restaurant to. And at the same time, ito din seafood and oyster bar. Tapos itong Nalka, pag may-ari siya ng mismong The Muse Hotel. So, ngayon, let's go. Papakita ko na sa inyo. So, pumasok na tayo ngayon dito sa mismong entrance. Ayan, as you can see, ito yung lobby niya. At dito, makikita nyo dito yung Fortune Dragon Seafood Restaurant. And dito, ayan, medyo walang tao ngayon sa Nalka. Parang sarado siya. At sa side na to, ayan, palabi na tayo. Wow! Ayan. So, ito yung itsura ng lobby. Actually, napakalaki, napaka-spacious ng lobby. Makikita nyo, meron ditong mga napakadaming space na pwede nyo pagkantayin if ever. Kapag hindi pa kayo naka-check-in, pwede kayong umupo dyan. Meron ditong seats na super dami na kayang i-accommodate up to 15 o 20 packs. Ayan, yung sa area na yan. Tapos, ito yung lobby. Ayan. Hello kuya. Good afternoon. So ayan, nakapag-check-in na ako dito and tignan nyo dito sa mismong table nila. Makikita nyo dito yung Nalka. And lahat ng in-house guests is makakakuha ng 5% off. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung Nalka is parang sila yung may-ari nun. Kuya, yung mismong The Muse Hotel yung may-ari ng Nalka, no? Ayan, same. Ito yung published rate nila dito. Pero mamaya i-explain ko sa inyo kasi mas mura sa Klook, guys. Kasi may discount code pa tayo. So ito, mamaya sa hotel room papakita ko sa inyo. So kuya, meron kayong ano, yung tinanong ko din kanina, yung parang in-offer nyo ng mga tours. Yes po. Ay, pwedeng makita. Ayan. So ngayon, nagtanong ako ng mga island hopping tours nila. Kasi syempre, kapag magpupunta kayo ng Boracay, hindi naman pwedeng mag-chill lang kayo dito. Syempre, dapat kailangan yan yung kayo mga tour activities na i-avail. So yan, yung tour activities na ino-offer nila dito sa mismong The Muse Hotel. Ayan, pause nyo na lang para makita nyo yung presyo. Pero for sure, island hopping with lunch yung inyong i-avail dyan. Ayan, may regular at may premium. Ay, ang mura lang ng regular, guys. 900? May lunch na to? Yes, ang mura naman. Buffet? Hindi. Buffet. Hala, buffet. Guys, tignan nyo. Parang Boodle Fight? Boodle Fight. Ano kaibahan ko yan ng regular and premium? Ayan. Ay, si kuya yung ano. Ano yung kaibahan ng regular and premium? Sa premium I think this one for premium po. Parang sa private po siya. Private, parang ganon. Okay. Tapos ito, aside from island hopping, ang usually ginagawa dito sa Boracay is parasailing. So ako, na-try ko na dyan. Island hopping, parasailing, banana boat, jet ski, and itong helmet diving. Itong Crystal Kayak, hindi ko pa siya natatry kasi nung last time na nagpunta ako dito, hindi pa yan sikat dito eh. Pero if ever, ayan, ang presyo nila 15 minutes per head, 250 per head, yon. So meron din sila motorbike rental, ayan, napakadami kompleto. Ang mura ng island hopping nila yan. Okay, so kuya, yung island hopping nyo, saan yung pick up nito? Dito lang din sa lobby? Malapit po sa pool. Dito lang din sa mismong Station 1. Sa hotel din. Drop off din dito din. Yes. Ayan, o diba? Ito yung tanong ko dapat eh, pero ngayon nasagot naman na dito pa lang sa intro natin. So ngayon pipicturean ko to at ilalagay ko sa screen sa outro natin para makita nyo. Tapos, ayan, may package silang ino-offer. Ayan na, may package 1, may package 2, may package 3, package 4, and package 5. I-pause nyo na lang para makita nyo yung tunay na price. So, 2,500 per packs, minimum of 2 to 3 person. Yun, meron siyang private island hopping, buffet lunch, hot kawa bath, and ayan, diba? Napakadami. Ang pinakamahal nila is itong 4,250. So, Sunset Cruise Yacht, parasailing, helmet diving, crystal kayak, and free use of mermaid tail. So, yun.
And ito, binigyan nila ako dito ng mismo mga listahan nila, Boracay activities. Ayan, napakadami oh. Sa island hopping guys, ito yung inyong pupuntahan. Pupuntahan niyo yung Crocodile Island, pupuntahan niyo yung snorkeling, Magic Island, and Crystal Cove. Boracay Red Coral. Ano to? Parang ito yung agency? Ito yung agency guys. So ayun. Actually, napakadaming mga presyo dito. Post nyo na lang para makita nyo yung mismong price. But ako, for me, ang pinaka-highly recommended ko, island hopping. Kasi kapag ka dyan sa island hopping, mapupuntahan nyo yung Puka Beach na sikat dito sa Bora. So ayan, syempre sa lobby area, meron dyang toilet. Ayan, as you can see, meron ditong panlalaki. Ayan, gusto ko lang pakita sa inyo na para malaman nyo na, ay, wow! May ilaw. Ang galing, biglang bumukas yung ilaw. Ano to? Sensor? So ayan, mabango. Hindi mabaho. Hindi mabango talaga. Okay, tas ito pang babae. Pero syempre, hindi na natin papasukin yan. And ayan, may dito salamin. If ever, kapag feeling nyo, pagka mag-check-in kayo, ang haggard ko na. Pero hindi, diba? Ayan. Okay. So ngayon, tara pumunta naman tayo dito sa isang area. Dito sa side na to, makikita dito yung kanilang swimming pool. Ayan, sa swimming pool area, ito. Actually, kailangan yung bumaba eh. So bumaba tayo para maipakita ko sa inyo. Okay, ngayon, ginamit natin yung elevator at bababa tayo doon sa mismong lower ground level. Kasi doon yung area ng swimming pool. Ayan. Wow! Ito, oh. Ito yung makikita niyo sa lower ground level at may paspas sila. May paspas. So, ito yung area ng lower ground. At ang ganda ng mga pintuan ng mismo mga rooms, oh. As you can see, parang maliit ng type, ano? Alam niyo, parang kakaiba. Tapos dito may pool rules, syempre. Nakalagay dyan, pool safety rules, no lifeguard on duty, children must be accompanied by parents or guardians, no diving, bawal umihi. Syempre, sino ba naman iihi dyan, diba? So, ayan, no running, do shower before entering the pool. So, kailangan mag-shower, tapos no rough play or pushing in the pool. So, yung pool na lalim ay 4.5 feet. Tapos yung schedule is 8 a.m. to 9 p.m. So, ayan. Actually, walang katao-tao ngayon dito. Kaya, ganito yung mga gusto kong vibe actually kapag gusto kong mismong mag-relax, gusto kong chill, yung tahimik. Ito, perfect option to. At the same time, hindi ako dito lalangoy na pang malakasan kasi mababaw lang siya. At dito, oh, makikita niyo sa side na to, dito meron dito mga upuan if ever kapag meron kayong mga kasama dito ng mga nagsiswimming. Dito sa side na to, pwede kayong umupo lang dito para mag-relax, uminom ng mga coffee, uminom ng mga mango juice, pwede. Tapos doon, meron doon if ever kapag kunyari naman meron kayong kakainin doon, pwede kayo doon guys. At dito naman sa side na to is yung mismong spa nila. Ayun yung spa nila. So ngayon, papakita ko sa inyo yung spa. So ito yung mga service na ino-offer nila sa spa. Ayan, full body massage. Meron shiatsu, may Swedish, may combination na 450 pesos for 1 hour. Tapos meron stone massage. Wow, the spelling is giving. 2 hours, so 1,200 pesos. May foot reflexology, may foot spa din. Ang mura ng foot spa with scrub, oh. 650 lang. Manicure and pedicure is 600 pesos. Tapos may body glow scrubs and wraps. Ayan, body waxing. So, pause nyo lang para makita nyo. So, gusto nyo, tignan natin. Check lang natin. Hello po! Hello po. Papakita ko lang po sa video. Hello! So, ayan yung itsura ng spa nila. Diba? Nakadim yung kulay. Ayan. Ayan o. Very relaxing yung vibe. Meron ini-spa. So, bawal maingay. Meron silang ini-spa ngayon. O, diba? Okay siya. Spa vibe. Dim yung ilaw. Tapos relaxing yung mood. Okay, so yun na. Napakita ko na sa inyo yung lower ground level na kung saan nandito yung mismong swimming pool. Tapos yung spa. At ngayon naman, pumalik na tayo sa ating room sa 3rd floor. At papakita ko na sa inyo ang ganda ng room ko. Kung gaano ka-spacious. And guys, actually, alam nyo, hindi ko in-expect na ganun kalawak. Like, grabe ang lawak talaga. So far, hindi ito sa pagmamaano pa man. Ito po ang pinakamalawak na floor area na room na nakuha ko dito sa Boracay, okay? So, ngayon papakita ko sa inyo. Ito po kasi yung floor ko. 3rd floor, 3rd level. So, ayan yung level. And dito, makikita nyo dyan, nasa 3rd level, ito, meron dyan 3rd level to, 3rd, may 4, tapos may 5th. Hindi ko alam kung ano yung 5th. So, ayan, makikita nyo, ang lawak. Tapos, medyo nakakalula na sa vibe na to. Okay? So, let's go. Dito sa side na to. Ayan. So, ang room ko is room 326. If ever, kung gusto niyo same room, i-request nyo na 326. So, meron silang keycard. Syempre, keycard. Ayan, 326. Tapos, meron silang binibigay na paper na kung saan yun yung wifi. So, mamaya explain ko sa inyo. Ayan. Let's open it. Wow. Wow! Ayan yung itsura ng room natin! Okay, so itong ating room, ang premier triple room actually. So yan, itong mismong room na to, pagbungad, makikita nyo agad yung open cabinet na mayroong 3 mismong bathrobe. Actually, bathrobe na yan, for 3 lang siya, pero yung room parang for 4 packs.
Maniniwala kayo sa akin pagka nakita nyo. And yan yung open cabinet na sinasabi ko sa inyo. At sa baba nito, syempre, merong... Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, meron dyang chinelas. So, ilan yung chinelas? 1, 2, 3, 4. Naging 4 naman yung chinelas, pero 3 lang yung bathrobe. Tapos, ayan, meron dito safety deposit box if ever. Kung meron kayong mga ilalagay dyan, is pwede yan. Tapos, dito guys, sa side naman na to, is syempre, nandito yung mismong, ayan, mismong mineral water or mini bar nila na andyan yung water na 3 bote. Tapos, may electric kettle. Merong mug, merong cup, tapos merong glass, at merong tea, at merong coffee. At ito yung kanilang refrigerator. Ayan. Ay, ang lamig na ng refrigerator nila. Okay? So, ito yung whole body mirror if ever kapag kunyari gusto nyo mag-check ng OOTD nyo. Gusto nyo i-check yung OOTD nyo kapag kayo. Syempre, kailangan naka-polo dyan, naka-sandals, naka-Birkenstock, naka-short, or naka-linen pants tulad ng suot ko ngayon. Is pwede nyo i-check dito para kapag lalabas kayo is makikita nyo agad, diba? Okay? So, ngayon, syempre, dito na muna tayo sa ating CR. So, yan. Wow. Diba? Napaka-spacious ng CR. CR pa lang yan, ha? So, dito sa side na to, makikita nyo dyan towel. Ayan yung towel niya, guys. Tapos ito, meron dyan pa... Is this a mini towel? So, yan. Meron towel dyan. At syempre, ang ating toilet bowl na may bidet. Yan ang lagi natin hinahanap, ang toilet bowl. And dito naman sa side na to is may his and her sink. Hello, his and her sink po ito. Ibig sabihin, talagang malaki talaga ang mismong area or mismong size na mismong toilet. So, ayan. Dito yung his. Hello. Dito yung her. Hello. So, ayan. Dito, meron ditong pa-toiletries na makikita nyo dyan yung mga tooth care kit, makikita nyo dyan yung lotion, makikita nyo dyan yung mga cotton buds, makikita nyo dito yung mga, wow, may sewing kit at may sanitary bag. Tapos ito yung kanilang mismong soap. Okay? Tapos meron dyan pabaso kapag kayo ay gagamit ng pangmumog. Ganito yan eh. Di ba yan? Ganito yan. Ganito yan. At mayroon dito lang pa shower cup. Sorry, I forgot. Okay, so dito naman sa side na to, kapag i-move nyo dyan, makikita nyo dito ang salamin na kung saan masyado siyang naka-zoom sa mukha. Makikita nyo agad kapag mag-shave kayo. Mag-shave na ganyan. Tapos ito yung kanilang hair blower. Ay yung hair blower nila na pwede nyo gamitin. At actually, isasaksak pa siya. Eh, hindi pa siya nakasaksak ngayon. Okay? So, ayan. Ay, ang lakas ng pressure ng water. Tignan natin kung mainit ba. Hindi pa ako nakakaramdam ng pag-init. So, hindi ko pa sure kung meron siyang heater. Tignan natin. Parang wala. Okay. Tignan muna natin tong side na to. So, dito sa side na to is, ayan, meron siyang bathtub. Okay? So, pwede kayo magdala dito ng bath bomb. So, meron siyang pa-shower. Ayan yung shower niya, guys. As you can see, meron dong mini. Tapos, meron dong yung pinaka-shower. Tapos, ayan yung gripo. And, ayan, meron dong parang pa-shampoo and conditioner sa side na yun. Okay? So, kung gusto niyo mag-bathtub, pwede dito yan sa Premier Triple Room. Okay? Hipuin na natin. Okay guys, may heater. Mainit na yung tubig. Like literally, mainit na yung tubig. Okay? So yun, may heater po at may bidet. So check na agad tong ating hotel ngayon. Lalo na kung family room. Napaka-affordable talaga nito, promise. So bakit nga ba ako bumubulong pa? Diba? Ba't kailangan ko pa bumulong? Eh ako lang naman yun nandito. Okay? So dito sa side na to, ayan, as you can see, tanananan! So ito pong kalat na to ay aming mga gamit. Huwag niyo na po pansinin yan. Pero inayos ko na nandyan lang yung mga gamit. Kasi kasama ko po ngayon yung family ko. Kasama ko yung mother, father, and aking sister ngayon dito sa trip na to. So, ayan yung gamit namin. Ayan. So ngayon, papakita ko na muna sa inyo yung couch. Ayan. Ang room na to ay may pa-couch, guys. Tignan nyo naman. Tignan nyo ang couch. Diba? Meron dyang pa ilaw, meron pa trash bin, meron pa isang couch, may pa isang couch. E di ibig sabihin, 2 couch at may pa table. O, if ever kung nagugutom kayo, pwede kayo ditong kumain. Ayan. Kumain kayo dyan ng gusto nyo. Gusto nyo chichirya, gusto nyo mag-take out ng food. Pwede yan. And syempre, the moment of truth, ang pinakapangmalakasan na bed na kung saan hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 3 bed, guys. So, ayan. 3 bed. Tignan nyo naman. Mismong screen pa lang, napakalawak na. Like, literally, ang lawak talaga, okay? So, ngayon, makikita ko sa inyo. So, ayan, meron dyang 1, meron dyang 2, at meron dyang 3. Ayan, pangatlong bed, okay? So, tigi-tigisa kami dyan. Actually, mother, father ko doon. Ako dito, at dito yung ate ko, diba? Kami, syempre, ang may edge. Kami ang magkahiwalay. So, dito sa side na to, meron dyan TV na kung saan piniplay kayo mag-vlog ko. Diba nakikita nyo? Life hack yan, guys. Kapag kayo naglilibot at nasa hotel kayo, kung gusto nyo nakabukas yung TV nyo, pwede bang i-play nyo na lang yung vlog ko sa TV nyo. Lalo na kung nasa ibang bansa kayo para may viewer ako sa ibang bansa. Diba? So, ayan guys. Ayan, pwede yan. Smart TV yan. May Netflix, may YouTube, and kung ano-ano pa man. Ayan. And so on and so forth. So, ayan, may Netflix, may Prime Video, may YouTube, and hindi ko alam kung ano to actually. So, yan. Skyworth yung brand. And dito, meron ditong work table. Ayan, may work table dyan. And since
Family room nga ito. Meron siyang luggage stand. Ayan, makikita niyo dyan. At dito pa meron pang isa dyan, okay? Tapos ito, organizer if ever, kung meron kayong kailangan dyan. At ito, meron silang pa ganito. Ang tawag dito? Pa-tissue. Okay, ano to? Ano yan? Ayoko na may mga pa-ganyan-ganyan. Gusto ko tatakpan natin yan, okay? Pero wala naman siya. Parang sticky-sticky naman siya. Okay, so ngayon, dito naman sa side na to, is makikita natin ang balcony. Pero syempre, don't expect kasi nasa likod tayo na part. O, diba? Yan yung view natin ngayon. At the same time, is meron tayong area dito if ever kung gusto natin magliwaliw. At kung gusto natin magmuni-muni kapag ka morning, magkape at makita ang mga coconut trees. Pwede dito yan. At kunyari, kapag kayo ay meron kayong basang damit, ayan yung sabitan, guys, diba? So, yun po. Okay? So, kung kayo naman ay vaporist kayo, kung nag-vape kayo, kung nag-yosi kayo, kung ano pa man yan, is pwede kayo dito mag-smoke sa labas, I think. Joke lang ha, hindi ko alam. Hindi ko po kayo ina-advisean kasi usually kapag ka-balcony, diba, ganun ang reason. Ganun ba? Baka mamaya kasi bawal mag-smoke dito. Pero sorry, binabawi ko na yung sinasabi ko. Kasi usually naman kasi ganyan, diba? Parang yun yung smoking area. Okay? So, dito naman sa side na to, meron siyang tatlong bed, diba? Tulad ng pinakita ko sa inyo. At syempre, meron dong middle table at middle table. Kasi hindi yan side. So, middle yan. So, dito sa table na to, makikita nyo nakapatong dyan yung mismong telephone. Plus, ayan, may saksakan dyan if ever. Kung gusto kong mag-charge, ayan, pwede ka mag-charge dito. At ito pa. Ito yung ilaw na controller niya. Yung parang light dito. Okay. So, yun pala. Tapos ito. Wow, pinatay ko lahat ng ilaw. Ito itsura. Ang ganda ng vibe dun, oh. Uy, ang galing. Okay, buksan na natin. So, ayan po ang ating mismong itsura ng room. Okay? So far naman nag-enjoy naman ako dito. At mamaya, ipapakita ko sa inyo yung bilis ng wifi nila. Kung mabilis ba talaga o hindi. Kasi kapag hindi mabilis, wala tayong magagawa doon. So, ngayon, papakita ko na lang sa inyo yung later. Okay? So, ngayon, meron na muna akong gagawin at babalikan ko kayo. Ayun guys, napakaaga namin ngayon. Actually, 6:10. Mga ganun pa lang. At sarado pa talaga. Grabe nagmamais pa itong camera ko. Sarado pa yung breakfast buffet nila. And tingnan nyo, kami ang una-una. Nagpunta ko talaga para makuha na ako yung puno pa yung breakfast buffet. Ayan guys. So, ito yung itsura ng breakfast buffet nila. Pero parang feeling ko wala pang laman. Kasi napakaaga talaga namin nagpunta. At ayun yung area na kung saan pwede kayo mag-breakfast. Dito sa side na to. So, nire-ready. Hello! Good morning! Diba? Madaming space na upuan. At maganda yung view. Look! Tignan nyo, makikita nyo dito yung beachfront. Actually, kapag ka mga bandang 7 or 8, maliwanag dyan. Ayun yung itsura ng beachfront kapag ka 6:10 AM dito sa Boracay. Di ba? Walang katao-tao gano. Meron mga gumigising na maaga na yan para lang yan mag-photoshoot o para magliwaliw. Ang ganda. Ang ganda pala gumising na maaga. Kasi kung OG viewer kayo and kung alam nyo talaga na kapag nagka-travel ako, medyo late ako gumigising kapag kaumaga. Kaya yan, at least gumising tayo na maaga ngayon. Kasi hindi tayo solo travel, kasama natin yung family natin. Kaya kailangan natin gumising na maaga. Ayan, so ito yung breakfast meal order voucher nila. And ngayon kasi medyo mababa daw yung guest nila ngayong araw. So, hindi breakfast buffet. So, ito yung mga options. So, pancake and bacon, English breakfast, beef tapa, chicken tocino, bacon silog, daing na bango. So, pwede kayo mamili kung sunny side up or scrambled. So, yan. Checkan nyo na lang yan. So, ako feeling ko parang either pancake and bacon or English breakfast yung pipiliin ko dito. Kaya medyo swerte kayo kapag kunyari nag-check-in kayo dito tapos mataas yung number ng guest nila. The breakfast buffet. Kahapon, mataas. So, breakfast buffet kahapon. Ngayon, plated. And titignan natin ngayon kung medyo madami ba yung serving nila and kung ano pa man yan. And kapag o-order kayo, aside from that, pwede kayo mag-request ng juice or coffee. Okay, so ayan, nag-request si ate ko na coffee. Black coffee yan ate, no? Yung ganyan. Just go. Cream, ayan. Hindi ako pwede sa ganyan as acidic person. No, kasi guys, share ko lang sa inyo. Kapag umiinom ako ng kape, witness dyan yung mga nakakasama ko sa travel. May time na type kong uminom ng kape, tapos after nun, bigla akong biglang nagaganon ako guys. Nagaganon. Pero hindi naman siya natutuloy. Pero may time na nag-Vietnam ako, kasama ko yung mga TikTok content creators na friends ko. Uminom ako doon ng Vietnamese coffee. Tapos, literal, sunod-sunod talaga. Hindi humihinto. Kaya after nun, natrauma na ako uminom ng kape kapag ka nagta-travel. Umiinom na lang ako ng kape, minsan-minsan na lang. And share ko lang sa inyo, favorite coffee ko is yung sea salt latte sa Because Coffee sa BGC. Ewan ko kung bakit yun yung gusto kong kape lang. Kapag yun yung kape na iniinom ko, kahit makadalawa ako ng kape, hindi ako nagaganon. So, yun. Ayan na ang breakfast namin. Tingnan nyo, di ba? Plated siya ngayon. Bangus po. Ayan, bangus.
Ayan, yung bacon silog. Ito ganyan, may scrambled, meron pa pala dito pa vegetable, may pa fruits, tapos yung bacon. Ito naman yung daing na bangus. Ano naman siya, sunny side up, may fried rice, tapos ganun din, meron ding pa vegetable salad, tapos fruits. Ayan, ito yung daing. Tapos ito naman yung chicken tocino nila. O, diba? Ayan yung pinaka tocino, and same lang din. May scrambled, pwede ka mamili kung scrambled o sunny side up ang gusto mo. Tapos, ayun yung fried rice, vegetable salad, then fruits. And ito na yung last na in-order namin, beef tapa. Ayan, may beef tapa, meron ditong sunny side up, tapos may fried rice, tapos syempre may fruits and vegetable salad ulit, o diba? Okay, so titikman ko muna yung beef tapa. Actually, hindi ito order ko. Gusto ko lang tikman. Stop. Okay guys, so ngayon dito kami ngayon sa beachfront ng The Muse Hotel. So, ayun yung The Muse Hotel. Ayan, kung nakikita nyo, ayan, yung The Muse Hotel. At meron kaming hiniram na banig. Nagpapahiram pala sila ng banig. Actually, ngayon ko lang na-discover yun. Kasi kapag nagpupunta ako sa beachfront, hindi ako nanghihiram ng banig usually dahil umuupo-upo lang ako sa sand. So, ayan. Dito kami. Actually, ang aga, oh. Diba? Wala pang katao-tao. Ayun yung ate ko. Siya ay gustong-gustong magtampisaw dyan. Ako, andito lang ako. Mag-chill lang ako. Mag-chill lang ako dito. At share ko lang sa inyo, kapag ako sakali magpupunta kayo ng Boracay at mag-island hopping kayo, since ito na yung The Muse Hotel, ang advantage niya is, ayun lang. Nakikita nyo ba yung tulay na to? Yung tulay na yan yung tutulayan nyo para kapag ka mag-island hopping kayo doon sa area na yun, sasakay ng mga bangka. Ganon. O, diba? So, hindi na kayo maglalakad ng malayo dahil sa Station 1 usually yung sampahan ng barko kapag ka mag-island hopping. Medyo ano siya, no? Medyo low tide pa. Kasi usually kapag ka high tide na umaabot na hanggang dito eh. Ayan, wala na yan. Wala na yung sand na yan kapag ka high tide. Kapag ka morning talaga, low tide talaga dito sa Boracay. Plus, aside from dun sa sinasabi ko sa inyo na mismong pabanig nila, pwede din kayo manghiram ng towel. Ayan, sa front desk lang to Actually, kami nang hiram kami. Iniintay ko lang yung aking mga magulang at pupunta na rin ako dun sa harapan mamaya. Alala kasi magbabantay dito sa mga gamit namin. And yun actually yung okay kapag may makakasama kami magbabantay ng gamit mo kapag kasi solo travel ka, walang magbabantay. Okay guys, so ngayon andito kami ngayon sa lower ground floor na kung saan dito located yung swimming pool na napakita ko sa inyo sa previous videos. Ayan, tara mag-swimming tayo ngayon. Ayan, swimming pool. Ayan, tara mag-swimming tayo ngayon dito sa swimming pool dito sa The Muse Hotel. Actually ano lang siya, 4.5 feet. So, medyo mababa lang. Pwede siya sa bata, pwede siya sa teenager, at sa adult. Medyo malamig yung tubig. Ito, hanggang ano lang siya, hanggang dibdib. So, dito na muna tayo sa side na to. Mag-swimming, walang katao-tao. Actually, it's already 8:48 AM at ang bukas nito 8 AM. So, bukas na siya actually, pero wala pa rin naliligo. Solo lang namin. Wow! Ayun ang aking mother, swimming. Abot mo ba hanggang saan mo? Hanggang dibdib. Hanggang dibdib niya, guys. Tapos ako hanggang dito. Mababaw lang. Same lang yung lalim, simula dito sa una hanggang doon sa dulo. So, hindi siya papalalim usually, diba sa mga ibang hotel, ganun. Dito, as is. Tapos, kung nakikita nyo, ayan, izo-zoom ko. Doon sa side na yun, ayun. Dito sa side na to, meron diyang mga inflatable na kung saan pagka kunyari kayo ay may kasama kayo mga kids. Hindi malulunod. Hello guys! Ngayon mag-check out na tayo dito sa ating first hotel dito sa Boracay, which is sa The Muse Hotel na matatagpuan dito sa Station 1. And syempre, every vlog ko about sa hotel at room tour ay meron tayong quick review sa dulo kung i-recommend ko ba siya or hindi. And actually, ito i-recommend ko siya for family. Okay? So, family friendly talaga itong ating hotel for today. And as you can see, meron tayo dyan 3 kama at sa bawat kama ay pwedeng mahiga 2. And may couch if ever. Hindi ko sure kung strict sila dito kapag sa talagang maramihan talagang pamilya, kung 8 kayo, kung 10 kayo, kung pwede dito sa mismong room. But kasi ang recommended is parang 2 na tao per bed. So 6 dito sa aking sa aming mismong room, ang premier triple room, okay? So itong hotel na to, guys, napakaganda ng location niya. Alam niyo kung bakit? If ever kung kayo ay tipo ng tao na gusto niyo sa medyo tahimik na side ng Boracay Island, is pwede nyo ito i-consider dahil located siya sa Station 1. Usually kasi sa Boracay, ang pinakamaingay is Station 2 and 3 dyan sa mga station na yan. Dito sa Station 1, medyo tahimik siya, pero medyo madaming tao din, okay? So kung gusto nyo naman
ng tahimik na tahimik sa side na yun ng Bulabog Beach, okay? And sa side na yun ng Station 0. Pero dito sa Station 1, pinaka-ideal place siya kasi lalo na kung lumot season kayo pupunta. Ang lumot season po ay February to March, then bandang May magdi-disappear na yun unti-unti, okay? So itong ating hotel, located to sa Station 1, at kahit lumot season, medyo medyo konti ang lumot na makikita nyo dito, okay? So ngayon, ibibigay ko na sa inyo ang lagi natin sinasabi in terms of budget. Number 1, itong The Muse Hotel ay okay siya for budget. For budget-friendly travelers, lalo na kung family kayo. Kasi maganda po talaga ang The Muse Hotel dahil hindi siya ganong mahal tulad ng mga ibang hotel. Tulad nung sabihin natin, Henan, ganyan. Sabihin natin yung mga ibang mga sikat na mga hotel na nakikita nyo tulad ng Astoria. So kung gusto nyo ng budget-friendly for family, pwede to. For groups, pwede to. Pwede tong The Muse Hotel. At the same time, dito ay napakaganda ng location. Lumipad tayo sa location. Ang location niya, Station 1, malapit siya sa Blackfish, malapit siya sa Grotto, malapit siya sa mga famous restaurant tulad ng Two Seasons, malapit din siya sa D-Mall, konting lakad lang sa D-Mall, at malapit din siya sa Starbucks, at lalakarin niyo lang palikod is meron doon sa sakyan, papunta na yun sa Station 1 area ng mga sikat na Sunnyside Cafe, Andox, Kolay Mangyan, yan ang mga malalapit dito, guys. So if ever kapag kakayo yun ang mga gusto nyo puntahan is pwede dito yan. At the same time, sa mga hotel kasi na tinuluyan ko, to be honest, yung mismong parang tour package nila is medyo pricey. Pero dito, napakamura tulad ng pinakita ko sa inyo sa previous clips. Kung makikita nyo yung island hopping nila dito, like, mismong hotel na yun mismong hotel na may partner sila na tour agency, 900 pesos lang with buffet na. Dito yun sa The Muse Hotel. And yung kapag ka premium is 1,000 plus. Nakalimutan ko na yung price, basta nasa previous clips naman. Pero nag-focus lang ako doon kasi sa 900 pesos na island hopping per pax. Okay, so joiners yun, hindi yun private. If ever, magtanong na lang kayo kung magkano kapag ka private. So, yun, sa budget, okay siya. Sa location, okay siya. Sa comfortability, okay guys. Ito nga yung kama ko So, tigil sa kami na ate ko. Dito ako sa tabing kama na ito. Napakalambot. Actually, natulog ngayon. Kasi napakadami ko ding trabaho. So, yan, natulog lang ako dyan. At yung akin namang father natulog din sa bandang dulo na. So, talaga nag-enjoy kami. Malambot, malamig. And ang aircon dito parang 2.5 horsepower. Hindi ko sure kung 2.5 horsepower yan. Pero yung talagang pinakamalamig na split type. So, yun yung na-assign sa amin. Dito sa mismong room nga na to. At super satisfied kami. Ako. Kasi as a tao na mahilig sa malamig, as a polar bear, kung tawagin ng iba, kapag malamig ay enjoy ako dito, guys. Like literally. Talagang tuwang-tuwa ako kapag malamig ang aircon. Yung mga kasama ko, kiniginaw sila. Pero ako tuwang-tuwa ako kasi malamig. Okay? So yun, again, if ever kung gusto nyo to i-book is pwede nyo i-book yung link below, and also you can use my code PaulIvan5 off para magkaroon kayo ng extra 5% off discount sa lahat ng i-avail nyo na hotel sa Klook. Mapa hotels man yan, mapa activities at mapa tours. At yung code po na invalid yan, hindi lang sa Boracay Hotels, kundi sa lahat ng hotel sa buong mundo. Okay? Basta as long as sa Klook nyo i-book para 5% off discount, malaki din yun. Okay? So yun, maraming salamat sa panonood ng aking video. Again, nire-recommend ko po itong The Muse Hotel. At mayroon din ako mga ginawang version sa TikTok if ever gusto nyo i-check nyo na lang sa aking TikTok account. Ilalagay ko dito sa screen yung aking username and scroll nyo na lang yun. And guys, okay talaga siya. Promise. Kapag nagpunta kayo dito, go. Okay? So wait, medyo konting remarks nga lang pala sa dulo. Gusto ko lang sabihin sa inyo na itong The Muse Hotel, medyo underrated siya. And medyo hindi siya gano'n nabibigyan ng pansin. So pwedeng i-check nyo kung gusto nyo. And meron nga pala tong pool. Nakalimutan ko sabihin sa mga una. Ngayon ko palang sinasabi. And spa. Okay? Okay naman siya. And yun nga lang, parang hindi siya gano'ng hindi siya ganong ka-modern yung style ng mismong hallway sa labas. But makikita niyo naman dito sa loob, okay naman siya. High-tech naman. Hindi high-tech. Updated naman yung design. Okay? So yun guys, yun lang gusto kong sabihin sa inyo. Again, nare-recommend ko siya. Kung ibubook nyo, yung link nasa ibaba. And also, yung code, ito ilalagay ko sa screen. PaulIvan5 off para magkaroon kayo ng extra 5% discount sa lahat ng available sa Klook. Mapa hotels, activities, and tours. Okay? So yun lang. Thanks!